merong isang segment ang UP, no? UP Campus Ministry. No? Every may piyesta ng santo, they are trying to introduce the life of that saint sa social media. Yung title ng concept niya is Santo Tungo. Diba? Santo Tungo. And, well, during this recording, mag-All Saints Day na. So, Santo Tungo. Saan tayo tutungo? And usapang santo tayo ngayon. Hello! Yung. Hi! Happy Halloween! Oo, nga pala. Happy Halloween, ano? Siyempre. Again, we're back sa ating, apparently, it's being regular again. And naging regular ulit, di ba? Yan. Ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yan. Happy Halloween nga, di ba? Happy Halloween noon. Sakto, lalabas na ng I think, ng October 30 or 31. So, yeah, possibly. Halloween. No? Sabi nga sa Coco Dia de los Muertos. Oo, di ba? Dia de Muertos. So, All Saints. Oh. Tapos later, All Souls, di ba? So, itong episode natin, Sel, ay especially geared para dun sa celebration niya. Itong Halloween. Kasi nga, di ba, ang original talaga ng Halloween ay from the word hallow, di ba? Banal. Oo. So, Saints. Kaya also All Saints Day, yung solemnity. So, ngayon, yun ang pag-uusapan natin. Ano ba ang sainthood, no? So, nag-usap tayo tungkol sa sainthood, sa sanctity, sa modern take on sanctity, yung mga modern controversies at problems about sanctity, yung universal call to sanctity, to sainthood. Tapos, magpapasok din natin yung kaunting parang trivia kumbaga, di ba? Para may matutunan naman yung mga listeners natin dun sa process of canonization na tinatawag, no? At least sa Catholic Church. Yes. Well, since ito, pinag-uusapan naman natin, is it still a relevant thing sa panahon natin ngayon noon? Yung, I don't think, no, personally, the way I perceive the world right now, wala nang gaano yung wala nang gaano gusto, wala tayong appetite sa sanctity. For some maybe, yeah. Well, speaking from experience, 12 years ago, 15 years ago siguro, when I was still in high school, everything is real to me. And even till now it does. No? Everything still makes sense. Pero what I'm trying to say is, back then, I was trying to share that message to my classmates, to some close friends na hindi naman nagsisimba lagi. And I think I miss them. No? I missed the point in reaching out to them. And even until now, sanctity, in the realm of politics, sanctity of human life. And they're just a lump of cells for somebody else. Sanctity of marriage, it's just a paper. Diba? Sanctity of human labor. Sanctity of human labor, wala kasi kapitalista tayo Profits lang. And now, every year, despite our chronic forgetfulness as human beings, every year we are being reminded na merong All Saints Day. Well, back then, when we were sakristan sa Bigutan,
para sa akin, All Saints Day was a reminder that there are always people better than me, better than us. Oo. Aha. And what a nice way to, parang, sige, i-emulate natin sila. I-emulate natin, gayahin natin. So dati, palo-palo din. Silis. Sakripisyo. Susot din ng silis. For the record, Your Honor, no, unlike people today sa hearing, hindi naman ako, I'm not trying to make it a laughing stock. Pero, Oo. Tapos i-justify na kasi lang. Lighten the mood. He's joking. Ay, nako. Affected ako doon. Pero yun nga, nagbabasa tayo dati ng Lives of Saints. Usong-uso yun, yung Book of Saints niya, no? Ng Shimay. Oo. Yung sa Shimay. Saddam, kung nasan ka man ngayon. Ang mga apelido. Saddam yung alam ko nga yung Shimay na author. Sevilla yata. Ng Book of Saints tsaka History of the Church, di ba? Maliit na libro lang yan. Maraming picture kaya magandang basahin ng bata. Oo, Shimay. Yung mga pugot na ulo, nandun yun eh. Diba yung mga nila? Kaya nagusto ko yun eh. Yung si Hippolytus. Yung hinati ng kabayo. Merong isang nakaka-intriga doon na parte-pare na hanggang ngayon naiintriga ako eh. Bawa, Sister Lennon died in the odor of sanctity. Ano yung, as in, literal ba yun? Mabango yung deathbed ni Sister, gano'n? Hindi ko... yung amoy. Well, since nasimula mo yung tone and you know that this is not a laughing matter, gentleman from Madrid, you may start your exposition. Yan, di ba? So, yun yung mga mo nga, Sel, yan ang plano nating masagot o at least ma-address in this episode, no? Siguro, the first thing na dapat nating ma-remind yung sarili natin is that the call to holiness ay universal para yun sa lahat. Tama ka nga naman na nowadays parang sanctity, to be a saint, parang pagka sinabi mo yun sa normal na tao, di ba? I mean, normal na tao yung mga, alam mo yun, yung mga normal na Katoliko sa Pilipinas na tinatawag natin KBL, di ba? Kasal, binyag, libing. Mm-hmm. So parang malayo naman yun. Parang hindi ko kailangan yun kasi yung una kong iisipin. Pero question ko din yan. Diba? Question ko din yan, pare. Para ma-address lang. Sabi nila, man, nominal Catholics kayo. Katoliko lang kayo sa papel, sa pangalan. Dapat practicing kayo. Kaso lang pansin ko, yung mga practicing, sila yung mahilig mang-chismis, mga naninira ng pare, nangangabit ng pare. Diba? Yung totoo. Merong mga illicit affairs. Sila yung nasa loob talaga simbahan. Sila talaga yung mga engaged sa mga bagay na completely hindi talaga dapat ginagawa ng isang kabaliktaran. Oo. And dapat tuturo sila ng sobrang mga formal na structures, how to pray, how to think. And here comes people like Isidro Labrador. Magsasaka, umaga sa umaga nasa simbahan. No formal structure of prayer, just the mass. And if hindi siya makamas, sabihin niya lang, "Hi Lord, I'm here." Tapos saint siya. Hindi ko talaga maintindihan yun, yung konseptong yun. Until, sa scriptures yun, yung in and out principle ni Marcos ba yun? Oo, kasi kay Jesus, yung mga in, sila talaga yung out, di ba? Yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo. Tapos yung mga out, yung mga publicans, mga sex workers, yung mga quote-unquote sinners, para sa kanila din yung kaligtasan. No? Yun. Sorry, na-interrupt ko, pero parang ganun nga yung KBL. Pero baka
Baka mas banal pa nga yung, controversial. Ay. Hindi kaya mas banal yung mga KBL kaysa sa atin. Hindi, subukan nating tingnan natin dito sa usapan. Siguro, the first thing kasi, ang lagi kasi nasa isip natin kaagad is nako-conflate kasi natin yung idea ng sanctity, ng sainthood sa perfection. Di ba? Na walang kasalanan, walang, anong Tagalog nung walang kinabasag pinggan ba yun? O nakakalimutan Di ko na yung term. makabasag pinggan. Oo, di Parang si makabasag Francis. pinggan. Parang si Francis, oo. Oo. Siya lang yung ganun. Pero I mean, nako-conflate natin yun eh. But that's not the idea of of sanctity. That's not the idea of sainthood. So sainthood comes in many forms, in many pag tingnan natin later on siguro mag-discuss tayo ng mga lives ng mga ilang mga santo na hindi pa natin ganun masyadong kilala o hindi pa talaga laging na pag-uusapan na interesting, no? Pero anyways, let's start doon nga yung universal call to holiness. Sabi sa Constitution, ang simbahan po ang may constitutions din tayo, no? After ng Second Vatican Council may 4 tayong constitution. Yung constitution on the church, no, yung tinatawag na Lumen Gentium, light of the people. So sa Lumen Gentium sa chapter 5 especially, ang title ng chapter 5 ay Universal Call to Holiness eh. Sa number 42 dun sa chapter 5, sabi, all the faithful of Christ are invited to strive for the holiness and perfection of their own proper state. Indeed, they have an obligation to strive, to so strive. So, ang sanctity ay hindi reserve lang sa pari, sa madre. Ang sanctity ay para sa lahat. Depende sa estado mo sa buhay. May asawa ka, o single ka, o teenager ka. So, depende sa sa estado mo sa buhay. Lahat ay tinatawagan para sa sanctity. So, ngayon, saan ang galing ito, yung idea nung sainthood? Siguro, we can see 2 roots, kumbaga, Yung cultural roots, ito, para sa akin to, hindi ko alam kung mag-agree dito yung ibang mga, baka may mga experts, may mga theologians na hindi mag-agree. Pero I think, yung cultural roots ng sanctity, ng sainthood, lalo na yung ating conception ng saints as models for us living. Kaya Ay makikita patrons. natin. Tama ba? Patrons, di ba? Kaya patrons. Halos lahat. Ang tabayanan nyo yung ating susunod na episode sa Roman Empire. No? Kasi yan. malaking impact yan eh. No? Diba? Mga patrons. Dati pare, nagdadasal ako kay Saint Apollonia pag masakit ngipin ko eh. Di ba? Mga ganun. Lahat meron sa mata, meron sa Pero anyways, ayun nga. So, ang cultural roots niyan, I think, comes from very common sa lahat ng cultures, yung idea ng heroes, nung mga models, para sa humanity. So, punta ka sa Greek mythology, nandiyan sila Hercules, nandiyan sila Ulysses, So, yung idea ng heroes na they come from humanity but they have transcended, the limits of humanity in a way, physical o ano man. And then comes, yun yung cultural roots, okay, ng idea ng sainthood. Then the biblical idea of sainthood. Syempre, nakita natin yung mga prophets, yung mga apostles, Pero yung term talaga na saint, actually ang unang gumamit nun, si Saint Paul. Ang tawag niya sa members nung sinuunang simbahan ay saints. Mga buhay yun Ang tinatawag niya mga santo. Yeah, so, nandun yung idea di ba? To the saints of the church of Colossus, parang ganun yung niya, address niya, di ba? The idea is that sainthood pertains to everyone, hindi lang yung mga nauna na sa atin, pati yung lahat ng miyembro nung
katawan ni Kristo kasi para sa theology ni Saint Paul, yung tinatawag na total Christ, no? So si Kristo bilang ulo tapos yung katawan niya yung simbahan. So lahat ng members nun dahil banal si Kristo, banal yun. Pero it does not mean na hindi magkakasala yung mga members na yun. So may imperfections pa rin. May pwede pa rin sila magkasala. What separates them, what makes them saint or holy is that sa kabila nung pagiging makasalanan nila, sa kabila nung, yun nga, na pwede silang maging pariseyo pa rin, nandun pa rin yung pag-asa na bumalik sila, na makipagkasundo sila at ayusin nila yung buhay nila. Yun yung difference, biblical ulit ito, between dun sa kay Saul, yung first king of Judah or Israel, nung ancient kingdom of Israel, and kay David, no, kay King David. Anong pinagkaiba? Kasi kay Saul, nung meron siyang maling ginawa at pinoint out yun sa kanya ni Prophet Samuel, hindi siya nagrepent. Isa lang yung mali niyang ginawa. Kung tutusin pag binasa ninyo yung Book of Kings tsaka yung Chronicles, Mas marami okay naman atraso yung si ano. David. Ang daming atraso ni David. Isa yun sa pinaka, I think kung interested kayo sa sa politics especially, basahin ninyo si King David. Makikita ninyo napakaraming politiko doon sa kanya. Pero ang pinagkaiba niya, kasi every time, Baka mamaya sabihin nila na grabe talaga si King David kahit matanda na, lumalaban pa rin. hindi, pero tinan mo ang pinagkaiba nila, pre. Ang pinagkaiba nila, nagsorry si David. King David, tuwing pinopoint out sa kanya yung kasalanan niya, nagsusorry siya. Kaya nga, di ba, yung pinakamagandang penitential psalm, kasi according to tradition, ang nagsulat daw ng mga salmo ay si King David. Ang pinakamagandang penitential psalm ay yung Psalm 50, di ba? Yung ano nga ba yung nun? Yung si Rere may... Di na nagdadasal to. Have mercy on basta me, yung Psalm God, in 50. your kindness. At yung kindness. Yan. In your Yun compassion, ay sinulat niya. Offense, diba? According to biblical scholars, yun ay response doon sa kasalanan niya doon sa kay Bathsheba, no? Yung asawa nung Hittite ni Uriah the Hittite. Yeah. Pinapatay niya, sinend niya sa sa harap yung asawa para mamatay, para hindi siya mag-commit ng adultery, pero adulterous siya. So yun yung kanyang response, no? So the idea now naging mas klaro na. Sige, tapusin muna, pero may gusto ako ibara dun eh. Sige lang, go. Naging mas klaro na sainthood does not constitute ng moral perfection. Yun kasi minsan natin talagang yun yung iniisip natin na okay, saints morally perfect. Hindi, they are humans like us na prone sa pagkakasala. Pero ang ang pinagkaiba doon ay kung paano sila mag-strive para malabanan o matranscend yung proneness na yun, no? Yung tendency na yun to sin, yung tinatawag ni Saint Augustine na concupiscence, no? Yung tendency to sin, tendency to evil. So, sige, bago ko ituloy yung mga biblical roots na yun, sige Sel, ano yung sinasabi mo, Sel? Maganda yung pinoint out mo. So, may naalala din kasi akong homily na isa sa aking mabuting mentor, although malayo siya, and professor ko sa philosophy, si Gwen Barde. Pero bago yun, baka nami-miss lang natin din yung point. Hindi ko alam, hindi ko sure. Pero David was only able to repent, to show remorse
Because somebody showed him his sins. Ha! Exactly. Kung ito ewan ko lang human as we are, tapos sakto Pilipino tayo. Kung titingnan mo, ang dami palang nangyari na walang alam ang bayan. Tapos instead we are fed with other news or with other narratives. Hindi ko alam kung fabricated yung narratives. And in those narratives, somebody is a hero, somebody is a saint, and somebody is the sinner, somebody is the violator. Pero during the time of David, there's divine illumination. And somebody is there. There's a prophet who points out these scenes. Kasi history later on, after David, somebody usurped his throne in the person of Herodes. There was John the Baptist pointing out, hey, what you're doing is the same, adultery. Hey, dude, what you're doing is bad. And it's not right. It's just not right. And, well, John paid the ultimate price. History will tell us. And in a way, they remained in power. That's why Lenin is in Spain, because James the Great was assassinated by Herod. And the point was, kasi may nag-point out So this brings me to my ultimate question. If you can remember Raymond Diocles or Diocles, you will not know Raymond Diocles kung hindi mo kilala si Saint Bruno. And hindi ko rin kilala talaga si Saint Bruno. Pero actually... Saint Bruno. Yung painting, di ba? Yeah! Tama ba? Yeah! Okay. Nakita ko kasi yung tunay na painting in person na kaya naalala ko na. Caravaggio ba yun? Hindi, pre, ano yun? Pangalan nito. Kalimutan ko yung pangalan ng artist Pero kasi yung pinupuntahan naming monastery kung saan kami nagre-retreat kapag kailangan mag-retreat. Nandun yun, isa sa, may series sila ng malalaking paintings. Nandun yung painting na yun. Sige, pre, ipaliwanag mo yun. Ang ganda ng ano na yun. Ngayon, kasi syempre dahil nag-uusap tayo tungkol nga sa sainthood, nag-uusap tayo tungkol sa holiness, merong isang canon na hindi ko alam paano i-explain kasi yung canon kasi almost hindi na siya... Hindi, kasi sa Pilipinas wala na. Wala na kasing kanonigo sa Pilipinas Ang canons po, just very rapid explanation. Ang canons po, sila po ay mga pari, pero hindi sila inscripted sa mga parokya. Naka-inscript sila sa katedral, no? So very important people itong mga to. Itong mga canons na to, they are actually yung mga katedral na may College of Canons ay walang parish priest kasi yung college yung nagko-control sa katedral tapos sa territory nito. So merong dean, merong para sa confessions, may archpriest. So very important people ito na ang main requirement para ma-attain mo ito, para i-appoint ka dito ng obispo, ay dapat meron kang certain academic excellence or fame ng holiness of life na tinatawag, no? So sige, yun ang pinakamadaling ano. Yeah, in a way, in worldly terms, nasa gitna sila ng obispo at ng simpleng parish priest, no? So parang may certain prestige. Yung mga tinatawag nating generic na parish priest or generic priests. Well, wala naman tayong generic priest kasi sabi nga ng Panginoon, lahat ng mga pare, kahit naman hindi natin gusto yung ugali nila o pagkatao nila, still, lahat ng pare ay hinulma ayon sa puso ng Panginoon. Paano nila yun sinasabuhay, problema nila yun. Kaya, tama na ang chismis sa... Pero ito nga, si Canon Raymond. He was so famous. So famous. People know about him.
nothing but famous. Sinesearch ko kasi ayoko magkamali dahil very, very powerful itong to. So si Raymond nga ay professor sa Sorbonne. Nag-aaral din si Levinas, paborito namin. So he had a universal reputation for learning and apparent virtue. And ayun, apparently he died in Paris, no? And 3 days later, sabi dito his coffin was beautifully adorned with symbols of his profession. So, ibig sabihin, talagang bongga. No? Bongga talaga. So, si Father, kung tutusin sa ating sariling wika, maraming nagmamahal kay Father. Marami talaga siyang kaibigan. At marami siyang kaymanan. No? Sikat. Sikat talaga siya, siguro vlogger. Kumbaga siya ngayon? Siguro kung buhay siya ngayon, yan siya? May sarili siyang, tsaka may sarili siyang YouTube spiritual channel. director to ng maraming groups. Yeah. Tapos, sabi dito, hundreds attended the funeral service and innumerable candles were lit and prayers were offered for him. Pero, back then, kasi sa mga kaibigan naming may inclination sa tradition, sa misa ng patay kasi kinakanta yung Dies Irae, the Day of Wrath. So sabi doon, when the choir came to the passage in the office of the dead, what are my faults and my sins? My misdeeds and my sins make known to me. Which holy job? As in scripture. Ayun. Apparently, bumangon daw itong bangkay ni Raymond. And nung makita daw ng mga tao, nag-iba yung itsura talaga ng bangkay. Talagang grabe yung ungol. Yung hindi ungol yung cried out in accents of desperation. Ano ba yun? Yung, hindi alulong parang ng Tagalog maganda. Panaghoy, no? Panaghoy. Panaghoy, yeah. Yung parang may desperation, yeah. Yung desperation niya. And sabi niya, by the judgment of God, I have been accused, judged, and condemned. So, apparently, di ko rin alam talaga yung chismis, no? Kasi wala pa ako ng time na yun. Pero apparently, dahil nga nagkaganon, bumangon daw yung bangkay, tapos sinabi niya yung mga words na yun, grabe daw yung anguish, yung hinagpis, yung takot sa kanyang mga mata. Imagine yung, mas madali, tingnan nyo lang yung painting. Search nyo lang yung Canon Raymond. Search nyo lang Raymond Diocres. Raymond Diocres, yan. Makikita nyo lang agad yung painting. Sikat na painting yan. Sabi kaya gawin kong over nitong episode. Pwede. Sabi doon sa account, agad tinigil yung ritual. Tapos nilibing yata. So wala na. Tapos na. And ano kinalaman ni St. Bruno doon? Bruno was one of the bystanders. Nandun siya. Bruno was one of the people, one in the crowd, and when he saw it, he was converted. And it has been an inspiration for him to found the Carthusians. Yung Carthusians, mga pre, yan yung one of the most rigorous monastic institutions sa Western Church, no? Sa Catholic Church. Sa Roman Catholic Church per se. Kasi syempre, mga kapatid natin sa East, sila San Pablo Ermitaño, sila St. Moses the Black. Nauna na yan, mga kuya, tatay na natin sa monasticism. Pero sa Western monasticism, yung pala yung term. Sa Western monasticism, and one of the most rigorous Carthusians. Silence and fasting yan, 365 days. Fasting yan. Kalbo yung mga yan. Kalbo. Tapos,
puro yan dasal. The point there was Raymond died with so many sins left undiscovered. Like kung hindi yun ginawa ng grasya ng Diyos, he will be venerated as a saint. Oo, Diba? considering na at that time, well, mamaya mas madidiscuss natin pagdating natin dun sa canonization process. Pero at that time, ang canonization was by popular acclamation. So kung famous ka, na virtuous ka, so posible na di ba? So I think that's divine intervention eh. Teka, wait lang kayo. So yun, kaya ako tinumbok yun noon kasi mukhang doon tayo pupunta yung idea na right now kasi it appears na yung concept ng sanctity nagiging obsolete siya eh. In the sense na no, it's from the past. It's a story for the kids of a former generation. And right now, dahil iba na yung mindset ng tao. Ngayon mas dati kasi 'di ba? For eons, for centuries, man has always been grappling with the question, who am I? Tapos sasagutin lang ng casting crowns na I am a flower quickly fading. Quickly fading. Here today and gone tomorrow. Kidding aside, pero it's a very good song. If you will only try to read the lyrics, it's a different work of art. Pero that's the point. Who am I? Since day one of man's existence, kahit hindi pa talaga ganun ka-formed yung cognitive process na, pero merong tanong na anong ginagawa ko dito and what should I do? Ito na ba yung lahat? And here comes our relationship with society. And ngayon, ang nangingibabaw is, just be yourself. Just be true to yourself. Just be who you are. Hindi ko nga kilala kung sino. Kaya sasabihin sa'yo ng Ben and Ben, iibig lang kapag handa na. Yan, di ba? So, my point is how to make relevant the teaching on sanctity is to really touch the sensitive aspects of human existence. No? Kaya nga, bago ko ipasa sa'yo ulit, ang ganda ng concept ng Halloween eh. Kasi galing siya sa Old English, diba? All Hallows Eve. Diba? Hallow. Tapos hallowed be thy name. Pero yung hallow, kung sa ibang, pag binasa mo siya, pero ibang spelling, ibig sabihin niya butas eh. Diba? Hallow. Blanco. Butas. Butas ka eh. Butas. And I was trying to make a reflection on that, on holy, holy, holy. Holy, parang nabanggit ko yata ito ng season 1 eh. Holy. I think so, sige. H-O-L-E-Y. Holy. Whole. Holy. Butas-butas. Holy. Holy. Mahilig talaga maglaro sa salita. Ayan talagang ko dyan eh. Holy na buo. Magaling talaga si Russell sa mga ganyan eh. Buo, di ba? So, holy, butas-butas, holy na buo, and holy na yung as the word holy o sanctified o banal is suggested. And Halloween. Then Lennon was saying about perfection. Diba? Dito na papasok si Gwen Barde. Ang layo ng intro, no? Diba? Layo pa sa kali, no? Napunta pa kay Raymond Diocres. Pero sabi ni Father Gwen, sanctity is not measured by mathematical perfection. Na 50 plus 50 is equals 100.
O sanctity should be parang percentage. Oh, hindi na ako nagagalit, hindi na ako nagtututot, hindi na ako nagmumura, hindi na ako... I'm 80% holy now. Then, by the end of my life, dapat 100% para sure ng saint ako. No, it's integration. It's becoming holy and becoming comfortable with that holiness, yung pagiging butas mo. Masyado tayong hindi ko alam kung kaninong kasalanan nyo, kung sa Greeks ba o sa Romans, pero we have associated holiness with aesthetics. Ito, philosophy naman to, no? Aha. Kasi nga, di ba, unus, bonus, pulchrus. God is one and good and beautiful. The one, the true, the beautiful, Verus. the good. The one, the good, the beautiful, the true, the real. Parang in-associate natin sa lahat ng maganda. And kung may maganda, yung mas maganda pa doon, yung pinaka-maiisip mong maganda, yun ang Diyos. And if you are in the presence of God, you are always in the presence of something beautiful. So there is no awful there. Ngayon, as we grow as persons and eventually as a generation, we begin to hate whatever is ugly in us. kahit hindi natin siya mistake, kahit hindi siya sin. Basta whatever is ugly in us, then eventually in others. And that's what makes holiness right now more difficult than ever. Kasi, ang hirap nga i-embrace nun yung holiness, yung pagkibutas-butas natin. Kasi dapat babalik tayo kay Raymond Jocres. Appearance tayo. It doesn't mean, kasi nung una, sabi ni Samuel boss, nakita ko ng mga anak ni Jesse Boy. Wala naman. Pagkakita niya, may isa pa pala, si David, di ba? And sabi ng Panginoon sa kanya, tao kasi, tumitingin kayo sa itsura. Pero ang Diyos tumitingin sa puso. And even until now, that is a struggle. Maraming boboto kasi maganda lang o kaya pogi lang, di ba? O magaling magbudots. Magaling sumayaw. Ha? Grabe naman. And we're not trying to shame people here. Pero let us try to review that kind of value system. Saan gagaling yun? Kasi kapag malaman natin kung saan yung root nun, there is hope. There's hope. And I'm telling this not as a political platform, but towards the self, but directed even to myself. No? I am too anxious with my appearances, with ayokong masira yung image ko na cool and intelligent. So, bawal ako maging lutang. So, yung grabe expectation mo, nagpa-pile up siya. Then, one flaw, one mistake, people would not seem to notice it, pero ikaw, binigbil mo siya. It destroys everything. And that is how a mindset planted in a mathematical perfection operates and destroys a person eventually. So, ayun, yun yung aking 10-minute rant noon. Hindi, pero gusto kong i-take yun, yung holy, no, yung idea ng holy. Yung hollow, yung butas, yung may... Ang ganda lang nun na pagka nirecognize natin yung ating holiness na mayroon tayong butas, mayroon tayong blank space, yun yung yun yung space na pupunuin ng Diyos Yun yung space na pupunuin ng Espiritu. Yun yung holiness. Yun yung idea ng sanctity, ng sainthood. That you let God fill you. Kaya nga, ang main goal ng Christian life ay yung, sabi ni St. Paul sa Galatians 2:20. Favorite yun, kaya di ko nakakalimutan yung verse kahit na di ako protestante, na kabisado ko lahat ng verses. Pero Galatians 2:20, it is no longer I who lives, but Christ who lives in me. So, yun Yun yung whole na yun Anyways, bago ko i-continue yung ating usapan, gusto ko rin mag-comment dun sa
Ganda ng inano mo kanina, Sel, yung authenticity. Ito, wala na tong kinalaman din sa topic natin ngayon. Siguro pwede natin itong maging topic susunod pagkatapos ko na. Pero nagbabasa kasi ako ngayon ng, lagi kong nababanggit dito si Byung-Chul Han, yung Korean-German philosopher. So nagbabasa ako yung libro niya, ang pangalan ay The Disappearance of Rituals. Ewan ko kung yun yung English translation, pero Espanyol yung binabasa ko. Anyways, kapag natapos ko tong librong to, magsusulat ako ng reflection sa website natin sa tamangusapanpod.com, no? So, mayroon siya ditong isa na parang critic niya, no, sa society. Actually, this is a very good critic ng actual society. Sabi niya, nowadays we have that cult on authenticity, no? But that authenticity is actually pornographic. Napakaganda ng ng mga words na ginagamit niya. Um, na in a way, yung cult on authenticity ay it only relies on emotions and sentimentalities rather than stable things. Then, ito, isang magandang quote dito, no? So, hindi pa to kompleto, hindi ko pa tapos basahin. So, hindi ko pa alam yung talagang sinasabi niya buo. Sabi niya, everyone nowadays worships the I, the self, and officiates the liturgy of the self, in which oneself is the priest of himself. So, yun yung atake niya dun sa sa authenticity na idea, no? Susunodin natin yan. Ganda ng Anyways, so balik tayo doon, no? So, yun. Ang ganda nung mo dun, Sel, yung binigay mo na example si Raymond Diocres, no? That sanctity is not what we see. Rather, it's what God sees, no? Kaya sanctity, again, comes in different forms from different states of life, no? And sanctity, kaya nga naging importante rin, ito, papasok na yung process of canonization, no? Yung pag-recognize, anong canonization? Ito yung formal na pag-recognize ng simbahan na isang tao ay santo, ay nabuhay, na karapat dapat na tingnan natin at gayahin natin, no? Hindi sinasabi na perfect, no? Na perfect beings, morally perfect beings itong mga to. Hindi. It's just saying na itong mga taong to, tao na katulad natin, makasalanan, may concupiscence, nagtitend sa sin, but they have worked tirelessly para ma-transcend yung pagiging makasalanan nila to be in communion with God. So yun yung idea ng canonization. Katulad ng nabanggit ko kanina, so at first, simula kasi yan, syempre, mabilis ang history of the church, di ba? So si Jesus, yung mga apostles, so ang nasa isip nila noon, mag-second coming na kaagad eh. So hindi sila masyadong nag-organize. And then, tumatay yung mga apostles, yung mga first disciples, and then kailangan mag-organize ng simbahan. Pero syempre, the second generation na tinatawag ng Christianity, they look up to that first generation, no? So there started yung pag-look up as saints dun sa mga apostles, halimbawa kay Paul, kay Peter, yung mga founders ng mga simbahan. Kasi nga, well, they've been with Jesus, no? So they've worked tirelessly to propagate the gospel. And then, of course, alam natin na the first 4 centuries of the church is filled with persecutions, no? Sporadic persecutions, especially sa Roman Empire. So, doon na nagkaroon ng mga martyrs, no? Sabi ni Tertullian, nung isang theologian, African theologian, sabi niya, the blood of the martyrs is the seed of the church, no? Which is true, na talagang umusbong simbahan as martyrs give witness to their faith, no? Yun yung yun ang meaning ng martyr, witness. So from there nagkaroon ng veneration, no, ng pagpunta dun sa mga tombs ng mga martyrs. So the first, in a way,
canonized saints ay yung mga martyrs. And then came nung pagdating na nung Edict of Milan nung 311, panahon na to ni Constantine. 13. 13 ba? 313, yeah. Yeah, 313. So, sa Edict of Milan, minsan nagkakamali tayo. Sinasabi nila ginawa raw official ang Christianity as official religion of the empire. No. Sa Edict of Milan, ginawa siyang recognized. So, hindi na siya illegal. Panahon pa ni Emperor Theodosius ata nung ginawang official. 381, o diba? Sensya na kayo kasi pinapa-exam sa amin yan nung professor namin na Espanyol, kaya kabisado. Alam mo yung kapetsang yan. So sa Edict of Milan, so wala nang persecution. Ngayon, syempre, may mga martyrs pa rin pero hindi na ganun karami, hindi na katulad ng mga nakaraang mga centuries, no? Mula doon, nagkaroon na ngayon ng bagong idea ng witnessing, no? Yung nabanggit na kanina ni Russell, yung monasticism. Diyan na uso ngayon yung pagpunta sa labas ng city, mag-found ng monastery, magpunta ng hermitage, ganyan. And then these people, when they die, they are called confessors kasi they confessed the faith, no? By witnessing in their life, the Christian life, no? Sa daily life nila. So, nagsimula yan sa mga monkey, then it extended sa mga virgins, sa mga pangkaraniwang mga tao, no? So, hindi na kailangang mamatay ka na pinatay ka. That's an interesting part. If you can, I forgot I think it was Pseudo Dionysius. Si Pseudo Dionysius yata yun. Si Pseudo Dionysius siya yung nag-introduce nung concept ng hierarchy of angels, no? Pero ang point ko lang cherubims. Mga cherubims and seraphims. Powers, thrones, dominions, virtues, di ba? The point is, binabanggit mo na kasi sila isa-isa Tapos pag dadasal tayo ng Litany of the Blessed Virgin Mary, nakikita natin merong hierarchy. Queen of Apostles, Queen of Prophets, Queen of Martyrs, Queen of Confessors. Ano yung mga yun? Ano yung mga... Is it a hierarchy? Is it a category? Parang ano ba to? Before even science was able to acknowledge yung mga kingdom and phylum and species, genus and species. Meron na ba to? Kasi meron martyr, tapos may confessor, meron virgins, meron widows. Dati may widows may widows. Ngayon nasa sila holy women. Magkakasama na yun lahat. Holy women na yun. Tapos syempre gender sensitive na. So wala nang mga nuns and monks. So religious dati magkakaiba pa yun. Religious actually, na sila ngayon. Actually, more than hierarchy, yun yung, hindi ko sasabihin na walang naging ganung idea. Maraming ganun ang idea dati. Kasi magkakasunod hindi ko lang kung si Dante Kasi alam ko parang may ganung concept si Dante. Lahat, karamihan ng mga preconception natin sa afterlife kay Dante natin nakuha. At hindi po siya. Dante. Kung natigit si Dante ay hindi nga pari. Pero marami tayong idea na ganun, di ba? Yung limbo, halimbawa, kay Dante yun. Anyways. Di ba kay Augustine yun? Sabi ni Brother something. Augustine yun. Pero yung idea natin, yung visual idea natin ng limbo. Kaya yun. Kay Dante yun. Lahat ng visual idea natin ng impyerno, halimbawa. O ng heaven na may categories, may hierarchy. Speaking of impyerno, meron daw gustong pumunta ng impyerno and magkita-kita daw doon yung mga gumawa ng extrajudicial something. Alam mo, kahit na hindi ko
hindi ako 100% na kasunduan sa lahat ng ideas yung sumagot sa kanya. Gusto ko yung sagot talaga sa kanya. Wala po akong planong pumunta doon. Kasi wala rin akong plano. Punta akong mag-isa. Anyways, backtrack tayo. Kasi si Dante Si Dante kasi. Basta mga letter D talaga Oo nga, mga... talaga, walang... Pero yung idea nitong martyrs, confessors, virgins, blah, 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 blah. Actually, more on categories siya eh. Categories ng kung paano nila isinabuhay o nag-witness dun sa faith, no? So, martyrs kasi talagang ibinigay nila yung kanilang buhay, no? So, by during blood. the time, siguro very limited lang sa language, sa understanding of the culture, but in a way, the church did, I'm asking as somebody who really doesn't know the answer, but did the church categorize these people so as to provide options to the normal people, to the lay people, na, hey, aspiring for holiness, meron kang choices. So if you actually, yun yung if you are being yung idea called to witness to the faith, there is martyrdom, hindi mo siya i-apply, God will give it to you if it is for you. If you're for the consecrated life, we have consecrated virgins. Confessor is never a bad thing. Like, parang ganun ba? Kasi, actually, may tama ka dyan, pre, kasi yun yung idea na nung after nga nung yung peace, no relative peace nung after ng persecutions, parang simbahan hindi naman siya consciously na talagang explicitly na sinabing yan, pero ang simbahan she reflected na teka ngayon na hindi na common yung martyrdom as a witness to the faith, ano yung pwede nating ipakita o saan natin pwedeng i-witness pa yung faith. Tapos umusbong yan ngayon, yung confessors, no? And then later on yung iba pang mga categories. Na tama yun, na as a lay person, as a consecrated person, as a priest, in every state, there is a possibility. No, there is a call to holiness, no? To sanctity. Ngayon, ang importante ngayon dito, nung panahon na yun, nung pag-usbong nito, no, nasabi ko na kanina na ang canonization by that time is by popular acclamation, no. So yung mga tao, yung importansya nung sinasabi kanina ni Russell, no, yung odor of holiness, no, yung fame of holiness. Yung idea po niya na hindi naman talaga yung amoy, kung hindi yung bang yung nadadama nung mga tao. Kasi yun ang simbahan yung mga tao. Nadadama ng simbahan na itong taong to ay model, ay namuhay at santo. So, nagsimula yun na ganun lang na. So, popular acclamation. So, kumare, may sabihin natin pangalan niya ay Francis, no? Si Francis yan ng Lower Bicutan ay nabuhay ng banal, napakabait na tao. Tapos namatay siya, di ba? And then, people dun sa Lower Bicutan, sa buong Taguig, ay talagang convinced na, teka, ito si Francis ay banal na tao. Mapagmahal tong tao. Pagmahal, oo. Yeah. Tapos, may mga nakaranas ngayon ng mga milagro, ganyan. So, mamaya pag-usapan natin sa miracles. So, lalapit sila ngayon sa obispo, no? Na, teka, Bishop, parang ito, gusto namin na i-acclaim, no, as a saint kasi nakikita Santo talaga subito. namin. Oo, Santo Subito, yun yung term, no? Santo agad. So ngayon, yung bishop ang magsasabi, okay, sige, I recognize him. So ipopromote natin yung veneration. Pwede na yung bishop, dun lang yun sa local diocese niya. Pwede na pati dun sa mga kapitbahay na dioceses. O pwede na mas lumawak pa. Yung mas makilala pa siya sa kahit saan, di ba? Dami yan, mga universal saints na tinatawag. So, halimbawa,
si Saint Martin of Tours, halimbawa. Yeah. Tours, di ba, sa France, isang city sa France. So sa Tours siya, pero yung veneration sa kanya lumawak hanggang dito sa Espanya. And then later on, ngayon hindi na masyado, pero later on, lumawak kahit sa labas na ng France, sa labas na ng Europa, no? So, ano siya sa naging Spanish? universal Anong na. pangalan niya? Torres ba San siya? Martin de Tours. San Hindi, Martin. Tours. Hindi siya Torres. Kasi hindi. Kasi hindi yung tower ang Torres. Okay. Anyways, yun yung idea, no? So, example nitong mga santo na by popular acclamation. Ewan ko, Thomas kanina Becket. nabanggit mo si San Isidro Labrador. Sige. Kilala mo, alam mo may asawa siya? Si Dito Juana lang de Cabeza. natuklas yun sa Espanya. Yeah, si Juana Hindi, de Cabeza. Maria. Maria de Cabeza. Maria de la Cabeza. De la Cabeza. Siya, si San Isidro Labrador ay canonized by the Pope. Okay? So canonized siya by the Pope together with Santa Teresa de Avila, San Ignacio, tsaka si Philip Neri. 15 something yun 15 something, oo. Pero itong asawa niya ay hindi siya canonized by the Pope. Canonized by the people by popular acclamation. Ooh. So yun, isang lang yun. Isang blessed siya, no? Santa. Okay. Oo. Dito na sineselebrate yun sa memorial dito sa Espanya. So ngayon, syempre, minsan pwedeng maging magulo yun. Yun yan, yung naging example kanina ni Russell na yung kay Raymond Diocres, kung hindi yun bumangon at nagsabi na condemned siya, baka naging santo yun by popular acclamation. Yeah. So kailangan niyo ng intervention niyo ng Roma para makontrol yung proseso, tapos talagang masala, maimbestigahan ng maigi. Ngayon napapasok yung formalization. Yung pinakaunang santo na canonize ng isang santo papa, ay yung obispo ng Augsburg, I think sa Germany ito, si Ulrich, ang pangalan niya, Ulrich, na matay siya noong 973. Wow. Tapos na-canonize siya ni Pope John the 15th doon sa isang synod sa Lateran noong 993. Wow, synod. Ibig sabihin tayo maganda pala sa synod. Yan. yan. Tapos after nun, si Callistus II, Pope Callistus II, noong 1119 to 1124 ang kanyang reign, siyang nag-require ngayon na lahat ng mga causes, yun kasi yung term cause, ay dapat may critical biography, no? So, yung biography, yung buhay niya, lahat dapat may ilagay doon. Yeah. Then 1170, Pope Alexander III, yung tinatawag ito para sa mga history nerds, ang term kay Pope Alexander III ay the Lord of the World. Kasi ganun siya kakapangyarihan nun. Pope Alexander III decreed that no one could be declared a saint without the permission of the Supreme Pontiff. So, na-centralize na ngayon sa Santo Papa na. Santo Papa lang ang pwedeng mag-pronounce, mag-proclaim ng santo. Ito, bakit ito nangyari? Kasi nagkaroon ng case ng isang Swedish martyr. Saint-making business. Yun pa. Pero yung isang talagang particular case na I find it funny kasi may isang Swedish na martyr daw, no? So, they proclaimed it by popular acclamation. Pero namatay kasi siya ng ng lasing. So, hindi mo tuloy alam kung willing ba talaga siya sa pag-witness niya kay Christ o dahil hindi lang talaga siya makatakbo kasi lasing siya. Parang gano'n. So, sabi ng Santo Papa, teka, sino pumatay? Mga Calvinist? Zwingli. Hindi, before pa to ng Protestant Reformation . So, okay. Mga pagans to. Okay. So, ngayon, si Pope Gregory IX naman noong 1234, in-incorporate na talaga niya to sa batas, sa church law, sa canon law. And then Pope Sixtus V, nung yung 1500s na to, 1585, ganyan, 1590. Siya ngayon ang nagtatag nung tinatawag na Sacred Congregation of Rites. Ngayon ay nasa Dicastery for the Causes of Saints. Sila yung may hawak nitong mga cause ng canonization, yung
pag-conduct at yung mga proseso ng beatification at ng dicastery na pala, canonization. no? Hindi ko na alam. Oo, Dati hindi na siya congregation time eh. congregations. Oo, congregation dati eh. Ang pinagkaiba kasi ang pag-congregation, ang pwede lang mag-head ng congregation ay obispo. Ngayon, ang dicastery pwede kahit na laiko. Wow! Yun ang pinagkaiba. Grabe talagang synodality ito. Grabe talaga. Anyways, pagdating ngayon ni Pope Urban VIII, again, para sa mga history nerds, ito yung papa na sinampal ni... Sinong hari ito? Hari ng France. Sinampal. So, sinasabi na sa history na dun daw nagsimula yung pagbaba ng temporal powers ng Santo Papa. Anyways, susunod ng mga episode siguro pwede na usap. Anyways, mga chismis. Urban VIII. Ecclesiastical chismis. Sa history, no? Urban VIII forbade the public cult of any person not yet beatified or canonized by the church, no? Na formal by the Pope. Yeah. Except yung mga may veneration na 100 years prior dun sa declaration niya. And then... give them the context. Kasi as you can see, don't fully blame it to culture, no? Na parang sa Pilipino daw kasi, folk Catholicism tayo kasi may anito-anita. Dude, man. Diyos ko, ang mga Europeans back then was way, way worse with the superstitions, with the kaya with kailangan the ng lagi may intervention ng Roma. Yeah, kasi grabe mga nila. Extreme talaga yung piety minsan to the point na yung OA talaga. Kaya yun, kailangan ma-regulate. Kailangan ma-regulate. Yun yung actually isa sa sa arguments for yung supremacy nga ng Roma, no? Anyways, other rin yung topic yun. So ngayon, punta na tayo ngayon sa modern times, no? So modernization ng process of canonization. Yung reform ay kay St. John Paul II, panahon ni John Paul II noong 1983. So sulat siya nung tinatawag na yung document ng title ay Divinus Perfectionis Magister, no? The divine perfect master. So doon talaga siya ng dalawang uri ng canonization. So yung tinatawag na formal o ordinary, yung makikita natin mamaya yung process nun. Tapos yung tinatawag na extraordinary o equivalent. Ito yung ang Santo Papa na mismo nag-ratify na hindi na kailangan ng miracle niyan kasi nira-ratify ko na Papa na yan, na Santo yan. Parang gano'n. Mamaya titingnan din natin yung examples. So, ang canonization process from this reform ay nagsisimula 5 years after death nung tao, no, nung servant of God na tinatawag, nung candidate. Pwede itong i-waive ng Santo Papa. Examples nito ay kay Mother Teresa, winave yun ni John Paul II, at kay John Paul II na winave ni Benedict XVI yung pag-wait nung 5 years. Santos yung title na servant of God, hindi yun binibigay ng ecclesiastical authorities actually. Ano lang yun, parang custom lang natin na itong si Russell ay gusto naming ilakad yung kanyang cause. So ngayon talagay natin title sa servant of God. Wow. Kasi in a way tama naman kasi lahat naman tayo servant of God. So yun. So, magsisimula yung process sa diocese kung saan siya namatay, kung saan namatay yung tao. Doon magsisimula yung initial investigation to the candidate's life and virtues, no? After mag-inquire muna yung obispo ng diocese sa Roma para humingi ng tinatawag na nihil obstat. Meaning nun ay nothing to the contrary. Walang tutol. Kasi pwede na halimbawa baka meron alam yung Roma na hindi pala natin alam tungkol sa tao na yon, no? So meron silang tutol. So si Francis halimbawa. Di ba? Si Francis halimbawa baka may obstat. So pero kung may nihil obstat, so sige go, you can continue. So itong diocesan level, no, ng investigation, ito actually yung pinaka-rigorous, ito yung pinaka-mahirap na
stage ng canonization process. Kasi dito lahat yung biography niya, yung mga testimonies both ng negative at positive ay pakikinggan at talagang isusulat, no? So, i-compile 'yon sa tinatawag na positio, no? Parang position sa English. So, position about the saint, no? Kapag ka ni-recognize na ng yung case ay officially na inaccept sa dicastery for the causes of saints, tapos naglabas na ng special papal decree na itong taong na to ay kandidato, bibigyan na siya ng title yun na venerable, no? So, pag venerable, isa pa lang hindi pa pwede yung public veneration kahit na venerable yung title, no? Ito insider information to kasi isa sa mga kasama ko dito sa community dati naming postulator general eh. Sabi niya, explain mo muna ano yung postulator. Mamaya piano ko yun. Yung Okay. Pero sabi niya, para sa mga nag-iisip na maglakad ng mga cause. Sabi niya, pwede raw kasing magamit yung laban sa cause kapag may nakita yung dicastery na public veneration ng isang venerable. So, ang public veneration ay blessed tapos saints. Hindi ng venerable o servant of God. So, ingat po ng kaunti doon. Anyways, so ngayon, pagdating na ng beatification, yung process ng beatification, yung unang unang stage niyan, yun nga, nasa diocesan level. Nandun yung pinaka rigorous at pinaka mahirap na na part ng process. So yung obispo, nagtatalaga siya. Ito na ngayon. Tatalaga siya ngayon ng tinatawag na postulator at yung promoter of the faith. Yung postulator, siya yung in charge sa paglakad nung kaso at sa pag-promote nung candidate, no? So ipopromote niya para makilala rin ng mga tao na itong taong ito ay candidate na ma-recognize, ma-canonize ng simbahan na sa saint. So yun yung postulator. Sa mga religious, katulad namin, meron kaming postulator general. So ang pinagkaiba lang noon actually ngayon ay administration, kasi ang postulators ay hindi sila pwedeng mag-control ng funds ng cause ng sila. Kailangan ibigay yun sa ibang administrator. Ang postulator general, pwede sila mag-control ng funds. So itong mga taong ito yung mga ng mga relics, ng mga stampita, ng mga nag-organize ng mga talks, mga ganyan, no, para ma-promote niya yung candidate. Dagdagan ko lang. The other one, yung postulator galing kasi yan sa Latin, yung walang postulatum or postulatus. Beggars. So They beg for attention. Parang yung needy mo na girlfriend o boyfriend. Literally it's begging for the concern of the church, kasi kaya nga siya cause it's a cause that they want to raise to, well, kung after the diocesan level, kasi nga local church yan, so it's towards or up to the universal church, kaya they are begging for, yun nga, number one, layman's term, no? So begging for attention, unang-una, hence the estampitas, hence the promotions. Then eventually, when they are beginning to form these quote-unquote cult, no? Yung cult kasi is a technical term, although even though ang kasi siya sa Tagalog sa English o sa Tagalog medyo ang concept niyan kasi yung kulto na nandadasal ng tsinelas tapos harvestin yung organs mo, di ba? Yan yung kulto, no? Pero if they have formed a certain cult, no, Diyan talaga actually papasok yung trabaho ng postulator. They will begin to beg for miracles.
Yon. Mamaya yan titingnan natin kung yung requirement ng miracles. Anyways, aside from the postulator, yung isa pang official na i-assign ng obispo ay yung tinatawag na promoter of the faith or more popularly called devil's advocate, no? Siya ngayon yung, kumbaga, maglalagay ng sense. Yung pala term nun. Promoter of the faith. Kasi, syempre, makakarinig ka ng puro magagandang bagay, di ba? Ay, siya'y lumutang nung siya'y nagmimisa. Siya ay nag-bilocation, di ba? Itong promoter of faith, yung Francis ba na kilala mo, ng logic. Nagbabilocate din yun? Oo, pre. So, itong promoter of faith, siya yung taga sabi na, teka, logical ba yan? Check and balance, no? So, kaya siya tinawag na devil's advocate kasi siya yung puro kontra. Hindi, kumukontra siya not for countering sake, pero for the faith, di ba? Para to ensure, kaya nga, to ensure yung nihil of stat. Oo. Yeah. Kasi, although, ano bang nun kapag you put the wrong person in the title, it will erode the faith. Yeah. Kaya siya promoter of the faith. Although, John Paul II, dun sa reform nga niya nung 1983, he reduced greatly the sway of the promoter. Ngayon, pwede na siyang mag-voice ng kanyang opposition pero wala na siyang vote. Dati pwede talagang pag sinabi ng promoter of the faith na hindi may hirapan yun. Lampasan yun. So, tinanggal ni John Paul II yung ganon. Then, to be beatified, no, to be declared blessed para dun sa second stage nung canonization, kailangan ng isang miracle, no, isang milagro na pagka martyrs pwede yung i-waive, so hindi kailangan nung first miracle na tinatawag, no. And side note dito sa mga miracle na to, in audio fidei, in the hatred of the faith. So namatay sila. Ang dito sa miracle requirement na ito, hindi siya necessarily medical. Pero syempre, ang pinaka-common na miracles na nare-report ay medical. So, nagkaroon ng, di ko alam anong pangalan ng santo na yon, pero someone na taga sa Africa ng miracle na... Yung irony ba ng miracle? Siya yung pinaka-ordinary na extraordinary na mangyayari. Extraordinary. Diba? Itong nga sinasabi ko, yung ginamit na na hindi medical na miracle na ginamit para sa isang cause ng isang santo ba yun o blessed na taga-Africa. Yung kanya ay parang persecuted kasi yung simbahan doon. So yung mga Kristiyano, sinugod sila ng isang tribe. So nagtago sila ngayon sa simbahan. Tapos ilang araw sila doon, parang isang linggo silang nandun. Tapos walang tubig. So ang miracle doon yung tubig. Kasi yung nagdasal sila doon through the intercession of that saint. Tapos yung holy water lang yung iniinom nila. So nagkasya sa kanila ilang libo ata silang tao nandun sa loob ng simbahan. O hundreds at least. Pero nagkasya yun for 1 week. So yun yung nagamit na for the cause na miracle. So not necessarily miracles. Second, insider information ulit ay ang pinakamahirap daw na i-prove na miracle ay cancer. Mas mahirap daw yung threshold nung pag-prove nun. No? Hindi ko alam kung dahil ba yun sa kung anong scientific na problema doon. And speaking of miracles, so paano ngayon na kukonsider si miracle ba talaga to? Hindi. Kasi hindi mo naman talaga masasabi, di ba? Kung milagro ba talaga. Kasi yung iba nga nagsasabi, di ba? Araw-araw daw ay milagro. So ngayon, ang ginagawa ng simbahan ay ng dicastery ay nagtatawag siya, nagpo-form siya ng isang council of experts, no? Especially scientific experts. Yeah. I think 5 ata sila o 7. Kasi alam ko yun Tinaas ni Benedict XVI yung number nun eh. So itong council of experts, mga doktor, mga scientists, may theologians, ang trabaho nila, hindi sabihin kung totoo o hindi yung miracle. Kung hindi, meron bang scientific explanation o wala? Sabihin na lang meron. Okay, so
mag-wait kayo ulit ng susunod. Kasi Sabi yun yung nila, definition ng miracle wala. kapag yan ang pinag-uusapan. It's Oo. something, it's an occurrence we may deem extraordinary but without scientific explanation available. Yeah, That's exactly. how we perceive Yun yung, miracles yun yung pagbobotohan nila. Botohan to. So, may doon, may botohan dito na meron bang explanation na wala. So, sabihin natin na, okay, unanimous. So, kaya majority sabi na wala. And then, it will be presented to the Pope. Tapos, yun ang tinatawag na beatification. No? So, bibigyan na ng title na blessed. Ang pwedeng mag-beatify ay, syempre, ang Santo Papa or anyone na i-delegate niya na mag-beatify. And then, para maging santo, magkaroon ng title na saint, yung tinatawag na talaga na canonization, kailangan ng isa pa ulit na miracle after ng beatification. Now, this miracle can be waived. Yun yung tinatawag natin na extraordinary o equivalent canonization. Ang example niyan most recently ay I think kay John the 23rd, St. John the 23rd o kay Paul the 6th ata yun. Sabi ni Pope Francis na, okay, equivalent. I declare ako mismo ang nagra-ratify na santo ito. Hindi kailangan na mag-present pa ulit ng isa pang miracle. No? So this is the infallibility of the Pope na. Hindi siya infallibility na yung pagdating sa dogma. Siguro kung iahambing, pwede siya dun sa tinatawag na infallibility na papasok sa tinatawag na definitive. Yeah, definitive magisterium of the church. Kaya siya canonization, kaya siya canonized. You are putting the name of that guy or that woman sa canon of saints. Oo, sa canon of saints, no? Sa listahan. Yun ang canon sa listahan. Kaya siya canonized. So, sa extraordinary canonization o equivalent, nasabi ng Santo Papa na ako mismo yung nag-a-assure na ilalagay natin yung pangalan niya dun sa listahan na yon. I ratify it myself, kumbaga. So ngayon, napag-usapan na natin yung miracles, no? Siguro isa sa mga controversies, no? Ayan nga, paano mo ipoprove yung miracles? No, at saka bakit kailangan pa ng miracles? Yung sabi, moral life lang naman ang kailangan natin tingnan. Bakit kailangan pa yung miracles? So, una, hindi naman talaga pinoprove ng simbahan yung miracles. Yun nga pinoprove lang na kung meron bang scientific explanation o wala. Secondly, miracles, yung requirement ng miracles ay hindi absolute. Kaya nga may equivalent equivalent canonization Pero ano lang yun ng simbahan na parang if it is from God, we ask for a sign from God. Parang ganon. Okay? Yeah. So, hindi siya essential pero inilagay siya as a requirement para yung pagsala talaga nung proseso, no? So, yun yung sa process of canonization. Yeah. Ang haba na pala nitong episode natin na yun. Ang dami pa ditong nakalagay dito. Kasi well, if I can take it up from there, yung next phase naman or yung next phase, pero hindi siya yung to, no? But rather another muka ng sanctity is our personal sanctity. Yan yung gusto namin I am a hypocrite to discuss this, pero the point of personal sanctity, I think it was Boniface IV who instituted the Feast of All Saints. It's the Church's belief that there are certain people who have achieved yung tinatawag na beatific vision and yet hindi sila nakilala ng simbahan. Who knows, yung lola natin, yung lolo natin, nanay natin, o tita natin na wala ibang ginawa kundi mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos,
without us knowing, nandun sila, di ba, sa piling ng Diyos. Kaya nga may ganung araw para sa kanila yun. Actually, it's not so much about the famous ones, but those who are unsung heroes, kumbaga, of the faith. And it's my personal opinion, barely a reflection, but an opinion. I might be wrong for this, pero canonization, sainthood, the declaration of somebody as a saint is not, I think it's something deeply connected with the notion of the sanctity of God or the holiness of God. When we pray, we don't add holiness to God. Kahit sabihin mo pa lahat ng pinakamagandang praises, Panginoon, napakabuti mo. Siguro yung mga naisip niyo pang praises na sabi na ni Francis of Assisi. Kasi meron siya talagang kanta na ang title is Praises of God the Most High. One of my favorite prayers. You are love, you are rest, you are everything good and beautiful. You are a mother's care, you are anything that you can translate it into modern language. You are a dewdrop, parang gano'n. You are the gentle breeze. So yun. Our intellect, our personal holiness will not add up to the holiness that God has. So when we pray, when we give praises to God, when we say sorry for our sins, when we ask God for His strength, in short, when we attune ourselves to God and His will for us, nagbabounce back sa atin yun. Kaya kapag binibless natin si Lord, we are not actually blessing Him. But it's bouncing back to us para siyang salamin na tinira mo ng laser gun, then bumalik sa'yo yung grace, no? And I think the concept of holiness, of human holiness, is also close to that reality of the holiness of God. When we acknowledge somebody as holy, it's not for them. They don't need of that. Kasi they have what they need. The only validation. Narinig niyo ba yung aso? Sorry. They have all the validation they need. They have the security they need. They have the praise, the glory that they need, and it's solely with God. So it's not for them, but for us, people here in the church militant in this life. And they are reminders na, hey, kung kaya nila, kaya mo rin. So it's not actually about them na Francis of Assisi throwing himself to a bush of thorns kapag nakakaramdam siya ng sexual urge, o Thomas Aquinas binubusin sa pagkain yung urges niya. We are not here to replicate what they did. But yun nga, yung pinakauna pa lang na tinumbok ni Lennon na sinasabi sa Lumen Gentium. Kung ano yung estado natin sa buhay. God does not need another Thomas Aquinas. He has made one perfectly as he is. So he needs a Laila Rego o Cyrus James o John Michael Maliano. He needs a Lennon Caranzo for him. He needs a Russell Padilla for himself. He does not need another John Baptist Lasal, or he does not need another Francis of Assisi. He just needs you, Eugene Lopez. He just needs you, Xavier Panganiban, o si mga friends pa namin na sila naman nagbabangit. Di ko na maalala yung mga friends. Ronel Matunog. Yan. Si Kiera Manalo. He needs us as we are, and he finds us as where we are. I think that's my opinion on this matter. I might be unsound. Feel free to correct me. Parang David naman ako eh. If you point out, diba? If you point out, I can naman. Pero my point is, sure, we can emulate, we can imitate, pero imitation is
sa ganitong aspect ng quality ng interior life, imitation is the shallowest. Exactly. I am saying from a point of view of somebody who really, really, really tried with all the... Ay, nako, Diyos ko. I really Kasi rin, tried with somebody else. No? And along the process, ay putik. Kailangan lang pala niya si Banonoy Padilla ng Taguig. No? kasi rin ang mga saints ay nandun not to be imitated but to be inspired from, no? Na, teka, yun nga, nakuha mo kanina sila eh. Kinaya nila. Okay, ibig sabihin, posible. Yun nga yung point eh. Now we have coloring. Maganda yan. Iano natin yung mga mga Pilipino na saints and tapos, saints to yung be. Isang example, sige, maganda to yung sa promoter of faith, no, yung devil's advocate. One of the challenges why Pedro Calungsod took quite some time to be canonized was yung concept nga is ano kaya yung intention. Ito ang problema sa no? Kaya ito yung maganda at the same time ito yung challenging sa promotion of the faith. Kasi they're not only looking at the facts. They're actually trying to look at the intentions. Kasi intentions are something hidden. Parang Raymond Diocres, di ba? He intended not to be seen as he is, as he was. Diba? He projected an image na siya ay good and holy and kay Pedro Calungsod ba o kay Lorenzo Ruiz yung sinasabi mo? Okay, Lorenzo Ruiz pala yung isa, no? Kasi he fled for kasi for may kaso siya dito. May kaso siya sa sa Maynila. Napagkamalan siya, ay napagbintangan siya, no? Na dumali ng kelot, no? Pagdating niya ng Japan, I am a friend of Jesus, dude. Like, hello, 1,000 lives. Parang ganun yung dating, di ba? And I mean, I am trying to make it like that. Kasi yun nga yung parang mockery, yung pseudo mockery siya na baka naman ganun. Baka ganun actually, kasi ang naging salvation, di ba? Nung kaso nung kay Lorenzo Ruiz kasi nga martyr. So ang sa martyrs daw kasi ang pinakaiba dito papasok yung importansya nung categories, no. Sa martyrs kasi ang tinitingnan na yung mismong event ng martyrdom, hindi yung buhay. That's also so, the kahit problem nagago of Pedro. Ka raw, kahit na napakagago mo, basta yung moment ng martyrdom mo na in audio fidei, in the hatred of the faith nga yung martyrdom mo. So witnessing talaga yon. That brings me to the point. May isang santo na gano'n, di ba? Pedro Calungsod nga. Yung isang pari na na hindi yung may isang santo, di ba? Yung parang pari siya pero lasinggero, tapos very tapos naging martyr. Hindi, si Pedro Calungsod nga, yun nga rin yung tanong sa kanya. Ang sabi daw ng promoter doon, did he give up his life for Christ or for Father San Vitores? Kasi siya. Kasi baka heroic, kasi nga sakristan siya ni sakristan siya ni San Vitores, assistant siya ni San Vitores. So, to whom did he give up his life for? Kay San Vitores po, kaya valid yun, ha? Mm-hmm. And that's a valid question. Kasi, if you've been friends, if you have grown with each other for quite a lifetime, and you are presented with the danger, Pinoy, being a Pinoy, na handa kang mamatay at pumatay para sa kaibigan mo. Para sa kaibigan mo, tama. So, yun yung tanong sa kanya. Kaya medyo natanong daw yan. Daw. Insider information ng information. Nakiki-inside sa inquiry, no? And naalala ko nga yan. Nakalimutan ang pangalan pero may naalala kong ganyan na talagang pariwara na pare. Tapos talaga siya model. Tinamaan ng Civil War ba yon? Parang Civil War nga. Parang sa Civil War yun eh. Tapos doon siya nadali siya doon. Renounce Christ, tapos hindi. So, yung kinonsider doon, yung
time talaga nung kanyang martyrdom, hindi yung previous actions niya. Yun yung pinagkaiba kapag sa confessors or sa ibang mga categories ng saints. Kasi yung i-consider ay yung pag sa buhay ng Christian life, no? Yun, thank you. Muntikan ko siyang makalimutan. Pero ito, this is more personal, and this is something na very close to my heart, I guess. Ngayon ko lang dito na reflect. Ito, reflection naman to. Sige. So you can see, in the knowing the church, it has tried to be as perfect as it can be. At least sa human level, not necessarily divine level. Pero it has always been trying to discern, no? To contemplate the mysteries. And I was so fascinated din nga sa ranks, no, sa hierarchy. Kasi adik ako sa hierarchy eh. Kasi siguro magiging senador ako ng Pilipinas someday. Magiging mapapansin mo sa hierarchy, the highest is the apostles. Kaya prince daw yan eh. Mga prince yan eh. Then the next are martyrs. When we were younger, kasi magkaedad tayo, when we were younger, wala talagang appeal sa akin yung confessor. Talaga? Confessor lang? Parang ganun ba? Yung dating sa akin, confessor lang. Kasi virgin, so syempre, specialized kasi, kumbaga special unit yun eh. Kasi nobody kailangan, syempre, consecrated lady, something like that. Then you have these holy widows, so you have these holy men. Usually, yun nga din, may ganun din ako dati, may partiality ako na. Ay, hindi na pag-aaral, so medyo boblocks, kaya banal. May ganun, di ba? Kaya... pero, lang. Don't pre-pass of saints lang yung hindi Hindi pre-pass of doctors. Don't get me wrong, guys. Mas naiingit ako sa kanila, sa mga walang alam. Kasi they only know one thing, and it's Jesus. Pero yun nga, babalik tayo doon. Confessor. Ngayon kasi meron na, may pastors na, di ba? Exactly my point. Dati, sabi nila, the pre-Vatican II, sobra daw yung clericalism. Sa context na to, I would like to beg to disagree. Mas clericalized tayo sa Vatican II than before. Why? Dati kasi, dalawa lang yung talagang main avenue ng holiness. Either martyrdom in audio fide o martyrdom to oneself. Regardless kung pari ka, obispo ka, santo papa ka, confessor ka lang. Lahat confessor, yeah. Lahat confessor. Ngayon, may common of doctors, may common of pastors. Mas clericalized tayo ngayon than before. Kasi dati, iba pa yung missionary, iba pa yung educator. May religious pa. Lagi nilang sinisisi yung old rite, yung extraordinary form, pero mas addict tayo ngayon sa human titles than ever. Of course, in a way, it's because na-influencing tayo ng old ways. Pero right now, mas na-appreciate ko yung concept ng confessor. Kasi mas mahirap maging confessor sa panahon ngayon. Kaya nga siguro tinanggal yung idea ng confessor eh. Kasi mas mahirap patunayan maging confessor ngayon. With social media. Kasi buong buhay mo yun. Regardless if you're a priest. Darating yung araw pre nga na sa cause ng canonization, pati yung mga posts natin, pati yung mga memes natin, kasama yun sa posisyo. Kung naman to, baliw. Pero, diba, ganun yung posisyon nung kay Carlo Acutis, yung mga niya sa internet,
well, that's pre-social media, pero at least yung kanyang So ano yung ang webpage niya, ano ang digital footprint ni Russell Padilla at ni Lennon Caranzo? di ba? Mali mo nun, yung tanging hindi lang magpapasend sa'yo is yung podcast na to. Yun yung gamitin ng promoter of the faith. Yun, sabi niya, okay na sana kaso lang may podcast siya and Kung anong mga pinagsasabi niya doon. Ano mga pinagsasabi niya doon. Pero, yun. I think it's a powerful idea. Yung idea ng confessor. We need more confessors than ever. Dati kasi, binabaliwala nga natin. Kasi, confessor lang. Ako. Confessor lang. Hindi man lang namatay. Hindi man lang pinatay. Diba? Pero in a way din, makikita mo rin yung evolution, especially sa Pilipinas, sa konteksto ng Pilipinas. Ito mo yung mga bagong mga kandidato. Kasi ang mga santo pa lang natin na canonized, parehong martir eh. Si Lorenzo Ruiz tsaka si Pedro Calungsod. Medyo hilaw na Pinoy, Espanyol din. Ay yung martir din diba? Pala, martir. Si Pedro Bautista. Si Jose Maria. Si Jose Maria de Manila. Si Jose Maria. San Pedro Bautista. Jose Maria de Manila. Purong yun eh. Espanyol yun, pero parish priest yun ng Santa Ana. sa Pilipinas. Maraming mga dumaan na mga santo sa Pilipinas. Sa Pedro Bautista, si Maximilian Kolbe. Moreno, Maximilian Kolbe. Yeah. Pero anyways, pero pag tingnan mo yung mga Pilipino na candidates yun, yung sabi na, unang tatlo, di ba? Si Pedro Calungsod, si Lorenzo Ruiz, tapos yan si Blessed Jose Maria de Manila. Puro mga martir yun. Pero yung mga candidates ngayon. Magkakaiba yung kung ano nila, no? Danan nga natin. Magkakaiba. Kasi yung kay Pedro Bautista tuloy, Pedro Calungsod, missionary work yon sa Guam. So, translator ba siya? Ano ba trabaho niya dun? Katikista siya, no? Hindi alam ko katikista eh. Katikista or sakristan, yan. Tapos nung nadali sila nung mga natives, patay sila ng pare. Ngayon, yung next naman, si Lorenzo Ruiz, narinig niya yung first part, hindi siya dito. Solid naman niya na layperson. Katikista rin nata si Lorenzo Ruiz. Tsaka Sakristan Mayor. Sakristan Mayor, Tapos, napagbintangan siyang pumatay ng Espanyol ba yun? Espanyol ba Pinoy? Ata. Parang Espanyol eh. Parang Espanyol, hindi ako nagkakamali. Parang itinaka siya nung parish. Itinaka siya ng mga Dominicans. Oo, sinasama siya doon. Ewan ko kung alam niya yung nangyayari doon. Pero pagdating niya doon, hindi pala ito yung welcome na aking, wala pang anime nun eh. So, diretso siya. Wala pang Akihabara noon. No? So, ayun, doon siya sa pit. Nakatiwari. And lastly, si Jose Maria de Manila, siya yung anak ng huling Espanyol na mayor ng Maynila. Ano yan siya? Yung Orozco. Yung tinatawag na Pilipino, di ba? Sila yung tunay na quote and quote, di ba? Sila yung kasi sila yung mga anong term nun? Insulares. Yung mga insulares. Kasi peninsulares. Yung mga pinanganak dito sa Espanya, dito sa Peninsula. Actually, side fact ano lang to, trivia lang din. Nagkaroon ng prime minister na insular na taga-Albay nga ata yun eh. O ang pangalan nito. Nalimutan ko yung search ko ulit yung pangalan. Prime Minister ng Espanya. Nung panahon na sakop pa tayo. So, Prime Minister 2 beses pa. So, very siya. So, anyways yun. Pilipino. Si Jose Maria de Manila ay Franciscan yan siya, di ba? Capuchin. Namatay siya. Capuchin. Namatay siya dito na sa Espanya nung Civil War. Yes. Nagkaroon ng yung mga anarchists, yung mga Republicans na atheists. So, pinatay sila. Isa siya sa mga namatay nung panahon. Anyways, yung sinasabi ko yun nga, di ba?
yung unang 3 nating santo, puro martir. Pero tingnan mo ngayon yung mga candidates, di ba? Sinong mga candidates natin dyan? Si Mother Ignacia del Espiritu Santo, si Bishop Capumot, si Bishop Bersosa, si Caloring, di ba? Puro yung mga confessors, kumbaga. Actually, isa pa nga yun sa pag naman si Caloring, laiko. Hindi siya obispo, hindi siya pari, di ba? So, Teka, may tanong ako dyan. Ibig sabihin, para maging banal ka sa Pilipinas, kailangan either maging bispo ka o laiko lang eh. hindi, Baka may pre, tinan mo problema tayo sa priesthood. yung santo natin, nga. Baka naman mga pare problema natin. No comment. I would like to believe that this anecdote is true. It's the late Hindi, Cardinal. si Jose Maria de Manila, di ba pari yun? Pare nga lang sa okay. Diba? Fair, meron na isa. Fair. Pero I would like to believe that this is true. I mean, to all my Cebuano friends and mga estudyante ni Lennon, it's an anecdote about the late Ricardo Cardinal Vidal. Mm-hmm. Of course, you know that the Archdiocese of Cebu is a very, very big one. So, ang daming pare nun. I mean, I think it's more than 400 na ngayon eh. So, consider mo during the time of Cardinal Vidal, sabihin natin 300. And in one of the meetings, apparently, sabi nila, kwento lang nila to. Nagmi-meeting daw doon. And napag-uusapan na yata pera yata. Something sensitive. I'm not really sure. So, kung sino nandun na buhay na saksi, di kayo na magkwento, rectify nyo kwento. Nagkakainitan na daw. Aha. At nagsisigawan na. Parang hindi na sila mga pari at hindi na sila magkakapatid. And Cardinal left. Malis na si Cardinal. Pagbalik na, dala niya na yung Blessed Sacrament. In-expose na yung Blessed Sacrament. Nagpa-Holy Hour si Cardinal Vidal. Yeah. Without any words. Just brought back. Pagbalik daw niya, dala niya yung monstrance. Mm-hmm. Holy Hour silang lahat. Ganda ng na yun Ang ganda ng anecdote na yun. Sabi daw, ang kwento daw parang yun nga, nag-aawin sa pera, sa mga humane or mundane functions ng Archdiocese. So, the good Cardinal, with his little stature, he just left lang daw. Kala nila nag-walk out. Ayun, pagbalik, naka-humeral veil na daw. Eto. Ito ang importante. Yung pinag-aawayan ninyo, hindi importante. Yes. So, yun. Balik tayo dun sa confessors. Pero yun nga, Sel. Grabe. Haba na pala ng ating episode. Tapusin na natin ito. One of our lengthiest na pag-uwetuhan. Well, I enjoyed it. Sana na-enjoy din ng ating mga listeners. Pero let's end this with a parang reflection lang. Yan, inaano mo na kanina yung sa confessors. No? Siguro ang akin ay how could we live, how could we confess as confessors, our faith in the context of today's world, na kanina na-address mo sa simula pa lang nitong episode natin, na it seems na sanctity na sainthood ay malayo na from byproduct ng bygone era. So paano natin ngayon i-live out itong sanctity na to? Yan ang question to sa ating mga listeners. You can give us your feedback sa comments, and also pwede nyo include sinong patron saint ninyo. Diba? Yan ang akin. Sa akin, dudugtungan ko lang din yan. With confessing your faith, which is more valuable to you right now? Confessing your faith or the fear or caring too much to offend other people? Kasi by proclaim your faith, you will offend people, even those who are dearest to you. So, that's what makes the life of a confessor right now more difficult than ever. Kasi, for some,
Some would interpret holiness as something na you are living your life without offending anybody. But we know for a Neutrality. fact, yeah, Christianity is not that. I mean, Paul was so clear about it. It's to be a Christian. It's a scandal to the wise people, and it's Foolishness. foolishness to those who are religiously rigid. So know that you're not alone in the journey. So that's why kaya nga may ganitong kwentuhan eh. We are trying to reach out to people with sharing or people sharing the same questions, same curiosity, same interest, same challenges, I guess. And we can talk about this and we can explore and journey together how to navigate through this challenge, no? Kasi our martyrdom is far from what has happened before. And yet, it's never an old thing. Hindi siya bygone era na belief. No? There's always something ano tawag dito, makabuluhan. Sa tingin ko, the saints of today will really be able to hopefully yung saints of today well, closing na nga pala. Sana yung mga saints na maka-canonize today is mga ka-edad natin. Kasi kung halimbawa tulad ni John of Avila, di ba? Mga bagong canonize lang yun eh. Oh. Sila Hildegard of Bingen eh. Pero mga year 1400s pa yun eh. Ang bottom line is still they represent a generation na we barely knew kasi konti lang din naman talaga yung accounts eh. Pero yun nga, di ba? A patron saint of the internet. Although it's Isidore of Seville. No? Hindi naman talaga siya somebody who is a gamer. No? Pero a patron saint, a patron saint with mental health distress. A patron saint who is anxious at all times. A patron saint of broke people. Nobody admits to be broke, pero and how do we address those patron saints? Parang ganun ba? Yun ibig sabihin na a patron saint who is known to be having meltdowns and breakdowns almost everywhere, almost every time. A saint whom we can relate to and who can communicate the gospel to us. Kaya yun. Again, we are loved by, I would like to believe, we are loved by God as we are. And He wishes us to really reach the fullest of life na nakalaan for us. And He does not need another Francis of Assisi or Francis Xavier or Teresa of Calcutta. He needs us as we are, as kung sino tayo at kung nasaan tayo. And with that, yung ating lahat ng pinagdadaan natin, it's all kasangkapan, no? Ingredients to sanctity. Yan. Ayun, salamat sa 2 hours na to. Pwede naman natin salamat sa 2 hours. Putulin natin to. Gawin natin 2 parts, gano'n. Hindi, okay na yan. Pwede na yan. Pwede na yan. Sige, maraming salamat po, Sel. Salamat sa time. Maraming salamat sa oras. Thank you rin sa ang ganda ng grabe, napakaganda nitong usapan na. Anyways, katulad, alam nyo na po yung mga sasabihin namin. So please rate us, subscribe, i-share nyo rin po yung feedback. We really like your feedback, no? And then, again, we just want to reiterate, no, yun nga, to be holy, to recognize that we are butas-butas, no, na meron tayong hole
that hole will be filled by the Holy Spirit, no? Yes. Anyways, yun po. At maraming salamat again. At muli, ito po si Lennon. At ito po si Russell. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama.